Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Bryce Trapa, isa sa mga magtatalakay ngayong araw. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jamie Pongkol, isa sa magtatalakay ngayong araw. Ako rin si Hazel Ann Sipulgo, ang isa sa mga mag-uulat ngayon. Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si OG Kapuras, isa rin sa mga magtatalakay sa diskursong ito. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Andre Vince Ferrater. Nandito upang kayo ay gabayan sa ating paglalakbay sa panitikan sa panahon ng mga Amerikano. Mga panitikan noong panahon ng mga Amerikano. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga mahalagang bahagi ng ating kasaysayan upang mas maunawaan natin ang ating panitikan. Halina't maglakbay tayo sa panahon ng pamumuno ng mga Amerikano. Ang pananakop ng mga Amerikano ay nagdulot ng malaking pagbabago sa ating lipunan, pamamahala at edukasyon. Isipin natin ang pamumuhay ng mga Pilipino noon. Ano ang uri ng lipunan, pamamahala at sistema ng edukasyon ng kanilang naranasan? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay magbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa mga akdang pampanitikan na nabuo sa panahong ito. At ayun na nga, sa pagdating ng mga Amerikano ay nagpakita sila ng kakaibang uri ng pamamahala kung ikukumpara natin ito sa mga Kastila. Bagamat mayroong mga sariling interes ang mga Amerikano kung saan nagdulot ng ilang pagbabago na nagbigay ng kaunting kalayaan at kaligayahan sa mga Pilipino. Isa rito ang pagpapatupad nila ng mga reforma tulad ng kalayaan sa pagsasalita, pamamahayag at pagtitipon-tipon. Naging malaya na rin ang mga Pilipino sa pagpili ng kanilang relihiyon. At ang pinakamahalaga dito, binigyan nila ng karapatan ang mga Pilipino na gamitin ang batas at idulog ang kanilang mga hinaing sa pamahalaan. Isa ring malaking pagbabago ang sistema ng edukasyon sa panahon ng mga Amerikano. Ipinakilala ng mga Amerikano ang isang mas tiyak at natatanging sistema ng edukasyon at naging guro pa ng mga Pilipino ang ilang sundalong Amerikano. Sa kaibahan sa mga Kastila, pinadama ng mga Amerikano sa mga Pilipino ang pagkakapantay-pantay sa pag-angkin ng karunungan. Ipinatupad nila ang paggamit ng wikang Ingles bilang medium ng pagtuturo na nagdulot rin ng malaking pagbabago sa kasaysayan ng panitikan ng bansa. Dumako naman tayo sa mga anyo at tipo ng panitikan sa panahon ng Amerikano. Sa larangan ng panitikan, nanatili ang tatlong pangunahing anyo, ang tuluyan, panulaan, at dulaan. Ang tuluyan ay nagkaroon ng mga anyo tulad ng maikling kwento, nobela, sanaysay, anekdota, dagli, at talambuhay. Ang panulaan naman ay nagkaroon ng mga uri tulad ng balagtasan, pamputong na tula, batutian, malayang taludturan, haiku, panton, at tanaga. Sa dulaan naman nariyan ang makabayang dula, sarswela, at opera. Sa panahon ng Amerikano, nagkaroon din tayo ng panitikan na may tatlong wika, ang Tagalog, Kastila, at Ingles. Tagalog bilang karugtong ng tradisyon, ang Kastila ay bunga ng pananakop ng mga Kastila, habang ang Ingles ay dala ng mga Amerikano. Mula sa mga Kastila, ang Komisyon Permanente de Censura ay tinanggal ng mga Amerikano at ang sedition law kung saan mas naging malaya tayo sa pagpapalabas ng ating damdamin sa pamamagitan ng pagsusulat. Isa rin sa nabuo noong unang 10 taon ng sinakop tayo ng mga Amerikano ay ang maikling kwento. Ito ay naging isang bahagi ng pagpapahayag sa mga malilikot na guni-guni ng mga Pilipino at ang likhang isip na nakaangkla sa realidad sa lipunan. Ang mga unang anyo nito ay ang dagli at pasingaw. Ito ay may mga sitwasyon o mga tauhan ngunit ang galaw ay hindi umuusad o di kapansin-pansinan ang pag-akyat ng kapanabikan ng mambabasa at walang banghay. Ito ay may layuning mangaral at manuligsa lamang. Isa sa mga prominenteng halimbawa nito ang akda ni Lope Key Santos na pinamagatang Sumpain Nawa ang mga ngiping ginto. Sa panahon ng Amerikano, isinilang ang isang uri ng panitikan sa wikang Tagalog na naglalayong ipagpatuloy ang diwang nasyonalismo. Sa bagong anyong ito ng pananakop, minarapat ng mga mandudulang makabayan na ipakita sa tanghalan ang bagong panganib na dala ng imperialismo Amerikano. Bagamat may mga restriksyon sa pagsasadula, nilikha pa rin ng mga Pilipino ang iba't ibang paraan para maipahayag ang kanilang saloobin. Bukod sa sarswela, sumikalblin ang pag-usbong ng pelikulang Tagalog noong taong 1912. Gayunpaman, sa taong 1933, unti-unti nang napalitan ng pelikula ang dulang Tagalog bilang pangunahing anyo ng sining. Malaki ang pagkakaiba ng himig ng panitikan ng Amerikano at Kastila, kung saan naging mas malaya ang panitikan sa ilalim ng mga Amerikano. Bagamat may limitasyon, lumitaw ang mga akda na tumatalakay sa buhay, pag-ibig, at pagmamahal sa bayan. Nagkaroon ng pagbabago sa anyo ng panitikan.
Mula sa tradisyonal na pagsusulat ay umusbong ang malayang taludturan. Ang panitikan ay nagbago batay sa karanasan sa lipunan, hindi lamang sa anyo, kundi pati na rin sa tema. Mula sa tradisyonal na panulat patungo sa mga temang naglalayong magpahayag ng bagong simula laban sa mapaniil na yugto ng kasaysayan. Sa kabuuan, ang panitikang Pilipino ay naging isang mahalagang salamin ng ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. At dahil sa mga pagbabagong naganap noong panahon ng mga Amerikano, nabuo ang panitikang meron tayo ngayon. Ang mga karanasan at saloobin na naipahayag sa mga akdang ito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at nagtuturo sa mga susunod na henerasyon. Sa ganitong paraan, ang panitikan ay hindi lamang isang anyo ng sining, kundi isang makapangyarihang kasangkapan sa paghubog ng kamalayan at pagkakaisa ng sambayanan.